Ganun ba kahirap? Na-offend ako din. Nahirapan silang sagutin. Buwelo lang kami. Kasi nagpapakiramdaman pa. Ikaw muna yun. Ang pakulaw na. Sa tingin ko, ano siya, enabler siya in a very positive way. Kasi para ma-realize ng isang tao yung full potential niya. Halimbawa kami, no? As co-actors. Nandyan siya to assure you na tama yung ginagawa mo, na ganito yung pakiramdam, para mailabas mo yung natural sa'yo. And siguro, pag nanonood ka rin bilang isang audience, kapag napaligaya ka niya, marami kang pwedeng magawa eh. Kasi yung happiness, yung kaligayahan, yung joy, isang unang hakbang yan para mabukas mo yung mga potential mo bilang tao, di ba? Para maging confident ka sa sarili mo. Ngayon, kapag sinabi niya sa'yo na, uy, kaya mo yan, pinapaligaya kita. So, I hope you can reach your full potential as a person. Kapag napasaya kita, sasabihin nila kay Vice, wow, fantastic ka talaga. Pero sasabihin ni Vice, hindi, ibabalik niya yung word. Hindi. Dahil narating mo yan, dahil naging masaya ka at na-achieve mo yung gusto mo magawa dahil sa pagpapasaya ko sa'yo, ikaw ang fantastic. So parang ganun yan. Pasok sa top 5 to. Para sa akin, si Vice, hindi lang yung nakikita ng audience sa TV na nagpapatawa, na masaya, pero behind the scenes, talagang maalaga siya, mabait siya, at sinisigurado niyang okay kaming lahat sa set. So, naitatawid namin as a team yung gusto namin ipalabas sa pelikula because of her leadership. Dahil yung leadership niya not only pag work talaga, yung dedication niya sa work, but also yung pangangalaga niya and yung assurance niya na lahat kami okay sa set. Yeah. Ikaw naman, Vice, what makes them fantastic leading men? Fantastic sila kasi team players silang dalawa eh. Team players. They are both fantastic kasi hindi nila naiparamdam sa akin na mahirap silang katrabaho. Hindi nila iparamdam sa akin na naiilang sila sa akin. Hindi nila naiparamdam sa akin na napipilitan silang gawin yung mga ginagawa nila. At pag yung lalaki kasi, iba yung tingin ko dun sa lalaki na mabuting makitungo sa bakla. Kasi di ba yung mga lalaki, parang alam mo na yung kakayahan nilang makitungo sa mga kapwa nila lalaki at sa mga babae. Sa kapwa nila lalaki, ayos sila makitungo. Mas lalo na sa mga babae. Pero pag mabuti silang makitungo sa bakla, mas lalo ko na-appreciate yung pagkatao ng lalaki. Iba yung estado ng si Dong at si Richard. Hindi naman sila hindi sila mga pangkaraniwang lalaki. 'Di ba? Iba yung estado nila. Pero hindi nila naparamdam sa akin yun na bakla ka. Yung ganun. Pinaramdam nila sa akin na katrabaho ka namin. At pantay-pantay tayo dito. Yun. Kaya fantastic para sa akin silang dalawa dahil ayos silang mga individuals for me. At itinuring at ibinigay din nila sa akin yung ganung pakiramdam na okay ka sa amin. Kaya, ayun. Paano pala nag-emerge yung idea na pagsamahin silang dalawa sa movie na to? Tinanong kasi ako ng star, sino gusto kong leading man? Nagsusulat-sulat ako. Siyempre, ambisyosa ako. No? Yung mga imposible. So, sabi ko, hindi ko pa nakasama si Richard. Nung panahon na yung putok na putok yung Laluna. Kaya sinabi ko na kay Mod pa lang, sabi ko, sana mag-movie na kami ni Richard. Tapos sabi ni Mod, pwede yan, gawa natin ng paraan. Pagtapos na yung Laluna, pwede na yung schedule. Kaya nasiisip ko tayo, Chard. Tapos sabi ni Inang, sulat mo dyan yung mga pangalan ng mga gusto mong maging leading man. So sinulat ko yung pangalan nilang dalawa. Wala akong ibang naisip, pangalan nilang dalawa ni Dong. Kasi sabi ko, parang imposible yung Ding Dong. Kasi pinanood ko rin yung si Aya. Kaya sabi ko, mamo ni Ding Dong, gusto ko din si Ding Dong. So silang dalawa talaga yung nasa isip ko. Tapos sabi, sige, titingnan namin. Pwede daw yung Richard. At saka pwede daw yung Dong. So sinong gusto mo? Pwede bang sabay? Sabi ko, ha? Anak, ang mahal naman. Sabi ko, Ina, 1 billion kikitain nito. Sabi
Sabi ko talaga, Ina, 1 billion kikitain ito. Sabi ni Ina, naku anak, ang mahal talaga. Isa lang, yung sa susunod mo na lang na pelikula yung isa. Sabi ko, Ina, paano pag namatay ako ngayong taon? Nagpapasama ko yung dalawa. Sabi ko, promise Ina, sabi ko, nararamdaman ko talaga 1 billion. Sabi niya, sure ka ba? 1 billion Ina. O sige, silang dalawa. Binigay din. Nabudol ko si Ina. Nabudol ko din eh. Di ba? Chance of a lifetime eh. At hindi posible yung 1 billion. Oo, kiniklaim ko na, pinagdadasal ko. At feeling ko, basta, confident ako sa samahan namin. At confident ako sa material talaga na ipapalabas namin. Hindi ako yung suntok sa buwan lang na malay mo ibigay. Talaga confident ako na maganda yung material namin. Hindi ito putyo-putyo. Kaya nga pag nagpo-promote ako, sinasabi ko, wala akong halong pambubudol, walang halong pang-etchos at panglalamang sa inyo at sa gagastusin ninyo. Maganda po ito, nakakatawa po ito, fantastic ka. Chance of a lifetime. Bakit kayo hindi kung may chart at doon sa paligid mo, di ba? Hindi nila nagawa yan. Walang magandang babaeng artistang nakapagsama kay Digdot, kay Richard. Hindi yan nagawa ni Angel, ni Ann Curtis, si Vice ganda. Huwag silang lolo-loko sa kabayo. How are your fantasies like when you were a child? Kayong tatlo. Fantasies? Nung bata ako, nagma-masturbate ako. Joke lang. Lumaki yung mata ni Miko. Fantasies. Alam mo nung bata ako, ang fantasy ko lang talaga, kumakanta ako, tapos kaduet ko si Regine Velasquez. Isa sa biggest fantasies ko yun. Tapos, hindi talaga artista singer talaga ang ini-imagine ko yung sarili ko. Tapos, kaduet ko si Regine. Yun yung pinakabongga kong fantasy dati. Na kala ko, fantasy lang siya. But because life is fantastic and the Lord is fantastic, I am given the chance to share the stage with Regine Velasquez. And come February, I will be having a concert with Regine Velasquez sa Araneta Coliseum. Naging totoo yung fantasy. As in, dalawa kayo talagang... Sige, tatlo na tayo. Alam ko yung parang guest si Regine. Or back to back ito. Ay, bongga! Back to back! Alam mo ba, ang first Araneta ko, ang first tungtong ko ng Araneta, concert ni Regine, R2K. Tapos guest ako. Guest ka din yata dun sa R2K. Guest ako, tapos kami yung mga Reginettes. Kasi dati kumakanta pa ako ng Regine, may boses pa ako, may falsetto pa ako na wala na lang ngayon. So kumanta ako ng You'll Never Walk Alone sa Araneta. Kasama ko si Regine. Yun ang first, Araneta ko. This time, buong concert ko na siyang kasama. Dalawa kami ni Regine. Kaya yung mga fantasies, huwag niyong bibitawan kasi may panahon na magkakatotoo siya. Because life is fantastic. Correct. How about po sa inyong dalawa?